May nag-comment nga na maraming Ilocos empanada naman daw ang lutuin ko dito sa Dream Kitchen ko. At dahil sakto nag-crave nga ako doon, kaya magluluto tayo ng maraming Ilocos empanada at ipamimigay din natin. Amazing! Kaya naman simulan na nga natin agad ang paggawa nga ng Ilocos empanada. Kaya dali-dali na ako naglagay dito sa aking batya ng napakaraming rice flour. Kasi ito nga yung kailangan natin para makagawa ng empanada doon. At kailangan nga rin natin lagyan ng pampalasa nga itong rice flour nga natin. Kaya naglagay ako dito ng paminta, ng asin, tas ng iba pang mga seasoning na magpapasarap dito sa ating dough. Nilagyan ko na nga rin siya ng onting tubig. Tapos inunti-unti ko na nga rin ilagay nga itong aswete powder. Inumpisahan ko na nga rin maglagay nga ng paunti-unti nga dito ng oil at talagang tinatansya-tansya ko nga lang siya para talagang hindi sumobra at para gumanda nga yung gagawin nating dough. Nahirapan nga ako sa batya kung magmasa nga nitong pinaka-dough natin kaya nilipat ko nga siya dito para mamasa nga natin siya ng maayos. At habang minamasa ko nga siya ay talagang chinecheck ko na nga rin yung tinatry ko na nga rin itong dough nga natin kung okay na at kung pwede na natin gawin siyang Ilocos empanada. At nung sa tingin ko nga okay na nga itong dough nga natin kaya i-ready ko naman nga itong mga gagamitin nga natin pampalaman dito sa ating Ilocos empanada. Katulad nga nitong longganisa, toge, pati itong ang papaya. Meron nga rin po tayong itlog na isasama tapos nga yung cheese. At pagkatapos ko nga pong mabalatan nga itong papaya nga natin hilaw, agad-agad ko na nga rin itong niyad-yad. At nung natapos na nga rin ako dito dali-dali ko naman ipiprepare nga itong ating longganisa. Pinagtatanggal ko nga po sa balot yung mga longganisa nga po natin at nilagay ko dito sa kawali para maprito ko nga po sila. Pagkatapos naman nga po nito dali-dali ko naman nga i-ready nga itong magiging sausawan nga ng Ilocos empanada nga natin. Kaya dali-dali ko na nga rin binuhos nga itong napakarami natin suka dito sa batya. Naglagay na nga rin ako dito sa suka nga natin ng white onion. Tapos nilagyan ko na nga rin dito ng sugar, ng asin. Tapos sinundan ko na nga rin ng paminta. At dahil okay na nga lahat nga ng kailangan nga natin katulad nga nitong mga sahog kaya umpisa na nga natin gumawa ng Ilocos empanada. Pero bago nga yun kailangan ko muna magpainit ka ng mantika dito sa aking giant kawa para mamaya kapag sinimulan ko na nga gumawa ng Ilocos empanada talagang tuloy-tuloy na. At talagang sobrang confident at excited pa nga ako dito sa gagawin ko kasi akala ko talaga sobrang dali lang gumawa ng Ilocos empanada pero dito talaga ako sobrang na-challenge ng sobra. Agad-agad ko ang binilog nga itong dough tapos nilagay ko siya dito sa plastic na pinahidan nga nating mantika tapos pinrest ko nga siya. At kung akalain nyo nga po dito parang sanay na ako gumawa ng Ilocos empanada pero nakailang ulit po ako dito para talaga magawa ko siya ng maayos. Pagkatapos ko nga po kasing ilagay yung mga sahog dito sa pinakaloob ng empanada tapos tatakluban ko na nga siya talagang nabubutas. Pero kinalaunan naman po inalaman ko kung paano nga yung technique para hindi mabutas nga itong pinaka-dough ng empanada natin kapag tinakluban na siya. Kailangan nga po hindi po sobrang naipis at hindi rin po sobrang kapal, talagang saktong-sakto lang para talagang hindi siya masira. At kailangan nga po talaga madulas yung pagkakapitan nga nitong empanada kasi kapag hindi nga madulas ay talagang didikit siya sa balat mo kaya naglalagay ako ng mantika sa kamay. Kaya kung meron nga po dito mga marunong gumawa talaga ng mga Ilocos empanada, i-comment nyo na nga lang po kung tama talaga po yung ginagawa ko or mali. Kung meron nga po kayong maling makita nga na ginawa ko po, ipagpasensyahan nyo na nga po kasi person ko pong gumawa nga nito. At kung kinalaunan nga nung nalaman ko na nga kung paano nga siya gawin talagang tuloy-tuloy na nga ako nakakagawa nga nitong empanada, talagang tuloy-tuloy na nga rin ako nakakapagprito. At yung mga nagagawa ko nga pong Ilocos empanada ay talagang hindi pare-pares nga yung mga size nga nila, talagang magkakaiba, yung iba malalaki, yung iba maliliit. Natatawa pa nga ako kasi meron nga ako nagagawa na sobrang laki na mukha ng ang pamaypay. At habang piniprito ko nga sila isa-isa, talagang natatakam na nga ako dito sa niluluto ko kasi nung nakaraan linggo pa nga ako nag-crave dito sa Ilocos empanada kaso wala akong mahanapan na nagbebenta nito dito sa amin. Kaya finally ngayong araw ay matitikman ko na nga siya. Talagang hindi ko nga lang siya matitikman kasi mapapatikim pa natin siya sa marami. Sobrang favorite na favorite ko nga talaga tong Ilocos empanada kaya sana soon makapunta nga ako sa Ilocos para talaga matikman ko yung original na Ilocos empanada. At maya-maya nga lang din unti-unti na nga po tayo nakakaluto nga nitong Ilocos empanada kaya hindi na nga ako nakatiis at agad-agad na nga ako kumuha dito para matikman ko na nga tong niluto ko. At ang masasabi ko nga lang talaga ay craving satisfied kasi sobra ko nga siyang nagustuhan kasi masarap nga siya. At habang minumukbang ko nga tong empanada nga na to ay talagang tuloy-tuloy nga lang kami sa paggawa at pagprito nga nitong empanada para marami nga kaming mabigyan. At meron nga po kami ditong nagagawang empanada na hindi po maayos yung pagkakaluto kaya hindi nga po namin sinasama yung dito nga sa ibabalot namin para ipamigay. At dahil naluto na nga natin lahat ng empanada at nabalot ko na nga kaya dali-dali na nga ako pumunta dito sa lugar kung saan nga natin ipapatikim nga yung mga Ilocos empanada na ginawa ko. Kaya kung meron po kayong naiisip na gusto nyong ipaluto dito sa aking Dream Kitchen, i-comment nyo nga lang po dyan sa comment section at lulutuin natin yan. Amazing!